Hello mga ka-trade, another day, another session. Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. Lalong-lalo na po sa mga bago pa lang dito sa channel natin. Tara, pag-usapan na natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. Kaya kung ready ka na, let's go! So bago tayo mag-start ulit, check muna natin tong economic calendar natin kung ano yung magiging news this coming week. Right? So Monday, dito sa may Asian session, so naka-medium, papunta pati na rin yung London session. And then dito sa New York session, 8:15 and 10 p.m. kahit papano mayroon niyang malaking movement. Okay? Tuesday, dito sa Asian session, wala masyado, pero pagdating ng London session, meron dito Australian dollar. Ito guys, 8:30 ng umaga and then 7 a.m. ng umaga. Ayan. Okay, 7 in the morning. So, and then pati itong Chinese yen na to na currency. So, Australian dollar in Chinese yen. So, kung tinitrade mo yan, expect mo na may malaking movement or volatile yung market. And then, during New York session, 8:30 din ng gabi, meron din high impact news itong naka-red. Ayan. And then, Wednesday, so halos naka-yellow lang lahat. And then, scroll down natin, 8:30 din ng gabi, New York session. So, mayroong high impact news din dito. Thursday, ayan. So, Australian dollar ulit, 9:30 ng umaga. Mayroong high impact news. 10 a.m. dito sa Chinese yen. And during London session, 2 p.m. may high impact news dito sa may JBP or sa Great Britain Pound. Ayan. And then, during New York session, ito, 8:30, mayroon din high impact news. Okay? Then, Friday, show more. Ayan. So, Friday, halos wala, guys. Okay? So, yan yung mga upcoming news natin this coming week. Double check din natin yan para maset natin sa calendar natin para mabigyan tayo ng alarm at ma-remind tayo na this coming day or this time, mayroong high impact news na paparating. Okay? So, punta tayo ngayon sa my DXY. So, eto, sa last week natin na Forex Weekly Outlook, kung mapapansin mo, di ba, mayroon tayong nilagay dito na fair value gap. And then, last week, nag-create din ng fair value gap dito si market. So, ito, guys, ito yung pinaka POI number 1 natin and POI number 2. So, as a supply and demand na strategy na ginagamit natin, dito nagkaroon ng demand. Okay, tapos nagkaroon dito ng range, nag-create siya ng liquidity, and di ba kapag supply and demand, kapag nagkaroon ng movement mula sa baba pataas, expect talaga natin na kadalasan binabalikan niya talaga kung saan siya nagsisimula. Okay, lalong-lalo na nag-iwan pa siya dito ng fair value gap. So itong fair value gap, guys, ito yung mga pending order. Kumbaga sa sobrang bilis ng takbo ng market, may mga orders dito na hindi niya nati-trigger. So, kadalasan binabalikan niya to kasi liquidity din yan. Okay? Kumbaga, sa mga liquidity provider natin, is pera din yan. So, POI number 1 natin, posibleng bumalik pa dito and saka siya bumaba. Or, POI number 2 natin, possible na dumire-diretso na siya dito sa fair value gap na to para i-mitigate and posible siyang umakyat at madadaanan niya rin tong fair value gap para i-mitigate niya rin yung position na yan. Okay? So, this coming week, abang tayo dito ng confirmation para sa long position. So, if ever na hindi siya magbigay dito ng confirmation, possible na bumababa na lalo si DXY para i-take out tong previous na to na mga liquidity na yan. Pero ako, malaki po yung possibility na i-respect ni market itong fair value gap na to and then at the same time, itong order block na yan para sa mag-start na ulit siya mag-bullish. Alright? So, yan yung analysis natin dito, guys, kay DXY. So, punta tayo ngayon kay Goldie. So, delete muna natin to. Alright? So, yung guys, for the past few weeks, so, di ba, nagkaroon tayo dito ng order block setup. Tapos, nagkaroon, ayan. Tapos, nagkaroon pa dito ng fair value gap, which is binalikan din ni market. And sa past few weeks na Forex Weekly Outlook natin, kung bago ka pa lang dito sa channel at hindi mo pa napapanood yon, pwede nyo pong i-review yon
Based sa strategy natin, pwede niyang i-take out tong swing low na to, swing low na yan, swing low na yan. Malaki ang posibilidad na balikan to ni market para i-mitigate tong fair value gap. May natitira pa dito ang fair value gap. Okay, so nagkaroon ng supply, binalikan niya ngayon para i-mitigate itong dalawang fair value gap na yan. Okay, so dun sa DXY kanina, pag bumulusok si DXY, posibleng balikan niya to. Okay, so sa mga bago pa lang at hindi pa alam kung ano yung DXY guys is US dollar index. So, ginagamit natin yon or ginagamit ko yon dito sa Smart Money Concepts. Kung ano yung magiging takbo ng DXY, so lahat ng currency pairs against US dollar, katulad ng gold, BTC, Euro USD, JBP USD, and then EUD USD. Kung si DXY pababa, so yung currency pair na tinitrade ko dito is pataas. Okay? Kapag si DXY naman is pataas, so ang hanapin ko naman ng mga opportunity or position dito sa major pairs na to is pababa. Okay? So maliban na lang dun sa USD JPY, USD CAD, USD CHF, kung ano yung takbo ni US, yun din yung takbo niya. Okay? So magkapareho sila. Unlike kasi dito sa other pairs, salungat po siya. Right? So, this week, mag-aapang tayo dito ng confirmation dito sa area na to para dun sa long position. And then, pag umakyat na ngayon dito, na mitigate na ni gold itong fair value gap na to, sa lower time frame, sa 4 hours, sa 1 hour, yung mga drawing natin. Actually guys, hindi ko yan dinidelete kasi sinisave ko yan para dun sa next week na naman natin na Forex Weekly Outlook. Okay? So, ito, this week, mag-aabang tayo dyan. Right? So, pag ni-respect ni gold tong area na to, itong order block, magti-take tayo dyan ng sell position. Okay? So, yan yung analysis natin dito kay gold. Ando lang natin para masave pa rin natin tong drawing natin. Alright? So, punta tayo ngayon dito kay BTC. Actually guys, kapag pinapanood mo tong Forex Weekly Outlook natin, minsan sa gitna, nakapagbigay ako ng mga golden nuggets, kumbaga yung mga matitinding tips para makatulong doon sa strategy na ginagamit niyo. So ako, intraday and swing trader po ako. So hindi pa ako nag-trade ng scalping. Kasi minsan, syempre, medyo magulo yung market doon. Kaya hindi ko siya tinitrade. Siguro minsan, may mga times na pa isa-isa pero nakafocus lagi ako dito sa may intraday and swing. Alright? So, delete lang natin tong ating drawing. Ayan. So, itong line, ayan, isipin na lang natin na yan na yung Fibonacci natin. So, lahat ng price na nandito sa taas, lahat ng candlesticks na nasa taas ng box na to, ito yung tinatawag nating premium. And then, lahat ng candlesticks na nasa baba, tawag naman natin yan is discount. Okay? So, bakit ko ginawa yan? So, ito guys, nagkaroon dito ng displacement. And 'di ba sa supply and demand, kapag ang presyo galing sa baba umakyat, expect natin talaga na kadalasan bumabalik talaga yan. And kapag galing naman sa taas pababa, expect din natin yan na aakyat pa yan para i-mitigate niyo yung mga fair value gap, yung mga positions, okay, para magkaroon ng liquidity through distributions. Doon sila kumikita, right? So ngayon dito sa daily time frame, zoom in natin. Zoom in. So ito guys, may fair value gap, diniscuss din noon at na-mitigate niya itong fair value gap. Posibleng this coming week, irespecto ni market para mag-momentum na siya ulit pababa. Okay, para i-take out niya ulit yung pinaka mababa. Ito guys, posibleng i-take out to ni market, which is nasa $50,000. Pero kung i-respect naman ni Bitcoin, kasi sa ngayon, tingnan mo, nandito siya ngayon sa may demand. Ito demand. Okay? And then, nandito na siya ngayon sa order block. So, if ever na i-respect ni market to, so mag-i-start na ulit na mag-bullish si Bitcoin para i-take out niya itong previous na all-time high natin na around $126,000. So, sa daily time frame, ayan. So, titignan natin this week kung magbibigay siya dito ng sell confirmation. Dito sa area na to sa fair value gap. Swing low, or ito, higher low, lower low, lower low, lower low, lower low. Right? So, yan yung analysis natin guys dito kay Bitcoin.
So, sa Forex Weekly Outlook natin, last week, yung price, karon dito ng supply. Ayan. At, syempre, pag may supply, malaki yung chance na balikan talaga niya. So, eto, nirespect niya tong order block na to. Delete natin, guys, para malinis. Oops. Para malinis ang ating chart. Ayan. So, ito, nirespect ni market itong order block niya. O, tingnan mo, guys, oh. Ayan, oh, may fair value gap, oh. Ayan. So, binalikan niya, nirespect niya yan, and umakyat siya dito. Kaya, guys, laging yung ilagay nyo rin to o isama nyo rin sa journal nyo na yung fair value gap sa mga daily time frame, okay, sa 4-hour time frame, napakalaki pong factor niyan na makakatulong sa strategy na ginagamit nyo. So, ito, nagkaroon dito ng demand. Tingnan mo, nagkaroon ng demand, bumalik dun sa discount zone, minitigate niya tong fair value gap, ni-respect niya yung order block dito, and then, umakyat siya dito ngayon sa may daily fair value gap. So, if ever this week na i-respect niya to, katulad ng gold or ng BTC natin, magti-take tayo dyan ng sell position. So, sa 4-hour, ayan, take niya pa to. Okay? So, abang-abang tayo dyan ng sell confirmation next week. If ever man na hindi niya i-respect yan, posibleng i-take out niya tong previous na order block or tong swing high, and swing high. Pero, malaki po yung chance talaga, guys, na i-respect niya tong area na to kasi si US dollar napakalakas po ngayon. So, yan yung analysis natin dito sa may Euro USD. Punta naman tayo ngayon dito sa may JBP USD. So, ayan, nandiyan pa rin yung drawing natin. So, pag nagdi-delete ako, guys, para hindi na pa isa-isa, pwede kong click mo lang yung command or control and highlight mo lang yung area na yan. Okay? So, sa ngayon, kung titignan natin yung monthly time frame, tingnan mo, guys, di ba dun sa previous natin na mga Forex Weekly Outlook natin, analysis ito, supply, bumalik siya dito. Gandang tips yan. Okay, so sa ngayon, ni-respect niya to. At si market, nandito na siya ngayon sa premium zone na posibleng i-respect niya rin niya at magtuloy-tuloy na papaba. So, sa daily time frame, tingnan natin. So, sa ngayon, ito yung move na yon. Tapos, nandito na siya ngayon approaching sa may equilibrium. Nandito na siya sa premium. So, kung magbigay man siya ng confirmation dito, so ito, mayroon pa ng order block dyan. Posibleng i-mitigate niya rin yan. Pag nagbigay siya ng confirmation dito, na sell confirmation, mag-pick tayo dyan ng sell position. So, abang-abang tayo dito or umakyat. So, yan yung analysis natin, guys, dito sa JBP USD. So, hindi ko na to i-delete. Punta na tayo ngayon sa last currency pair natin, itong AUD USD. Ayan, guys, nandiyan pa yung drawing natin. So, sa past few weeks natin ng mga analysis natin sa AUD, actually, andito pa lang yung price nun dito sa area na yun, no? Kasi titake niya itong mga swing low na yan at imimitigate niya pa itong fair value gap na to. Kaya kung mapapansin mo, which is nangyari, ito. Tapos, nagkaroon ng supply, bumalik siya ngayon dito sa may supply zone or order block. Next week, if ever din, na same din, na magbigay siya ng sell confirmation dito, magtitake tayo dyan ng sell position. Okay? Kasi maraming fair value gap, ito, fair value gap, tapos mayroon pa dito sa baba. Undo lang natin para ma-save natin ulit yung ating drawing. So guys, yan lang yung analysis natin so far. And I hope na marami kang nakuwang idea or tips kung paano mag-analyze ng market. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos natin katulad nito. So hindi lang po Forex Weekly Outlook ang ina-upload natin, nag-upload din tayo ng mga magagandang setups, ina-analyze natin yon kung paano tayo nakakuha ng magagandang entry, kung win man yon or loss. So kung may questions ka, pwede po kayo mag-iwan dyan sa comment section natin and then sasagutin po natin yan isa-isa. Okay, so guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. Let's go!